Purihin ng Diyos, purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating minamahal na mga bagong-bagong mga kapatiran. First timer, welcome sa gawain ng Mala Diyos. Hindi ko man po ma-mention ang inyong mga pangalan, bawat isa. Ang importante, narito po kayo at alam ng Diyos na kayo ay naririto. Maging sa ating beloved Sister Princess, Amen. Welcome, beloved Sister Princess. Manatili po kayo sa napakahalagang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, ito ang kailangan natin upang marating po natin ang langit, ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, huwag natin sayangin ang kamay na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos upang siya palapakan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko nung ako po ay 9 na taong gulang pa lamang sa lugar po ng Pulillo, Quezon. Bagad ako po ay biktima ng broken family. Ang tatay at nanay ko ay nagkahiwalay. At sa edad na 9 na taon, natuto po akong lumuha dahil hinahanap ko ang aking tatay at nanay. Ako po ay pumaroon sa tambakan ng mga kahoy, ng mga tinistis. Naalala ko pa noon, mga 8:00 ng gabi, ako'y naroroon, nakatanaw sa dagat. At iniisip ko saan kaya ang tatay at nanay ko. Walang tigil na pagluha habang ako'y naroroon. Dahil gusto ko pong makaulayaw ang aking ama at ang aking ina na nagkahiwalay. Dahil sa kami ba'y maraming magkakapatid, ang lahat ay gustong makapag-aral, hindi ho kayang mapag-aral sapagkat wala pong susuporta sa mga panahong yung kami nakatira sa aming lolo at lolo. Na kapag nalalasing ang aking lolo, wala nang ginawa sa amin kundi kami murahin araw at gabi. At pag hindi pa nakontento ito sa kanyang kalasingan at pagmumura, hinahataw kami ng kung anumang bagay na matitigas kung kaya't kami ay nagkakahiwa-hiwalay, takbuhan. Kaya wala nang ginawa kundi hanapin ang tatay at nanay pagkat hinahanap namin ang shelter ng mga magulang sa panahong yon. Siguro nasasariwa pa yan sa isip at alaala ng aking mahal na kapatid si Melinda. Noong mga panahong yan ay awang-awa ako sa aking mahal na kapatid sapagkat siya po ay natutulog. Sarap ng tulog niya bilang bata. Hinahambalos ng aking lolo at minumura. Noong mga panahon yung minamahal, hindi ko sukat akalain na may plano ang Diyos sa buhay ko na kahit sa hinagap ay hindi ko iniisip na ako ay itatayo ng Diyos sa inyong harapan at ako'y gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming beses mga minamahal na ako po ay dumanas ng maraming kamatayan. Umakyat po ako sa isang puno ng santol. Sapagkat noong mga panahon namang yun, ay nakapiling ko rin ang nanay ko at wala naman yung tatay ko, naghihirap kami. Pagkalinggo kasi may sabong. Ang ginagawa ng nanay ko, pupunta ro sa bukid, kasama po ako. Aalis kami ng 4:00 ng umagang-umaga. Maglalakad kami 10 kilometro. Walang almusal. Bilang bata talagang kakalam-kalam yung aking sikmura. Nakakita ko ng santol na hindi ko mayakap. Sa gutom ko, inakyat ko yun. Walang paalam sa nanay. Pag-akyat ko at paglingon ng nanay ko, hinahanap na ako. Sabi niya, Ray, nasaan ka? Sabi ko, dito po ako sa taas ng santol, sa puno ng santol. Gutom na po ako, gusto kong kumain. Nanguha ko ng santol, iyon po yung kinakain ko. Matindi, mga minamahal ko mga kapatid. At nung ako pa'y pababa na, dahil sa laki ng hindi pag iniyakap mo yung santol, siguro
Mga 4 na yakap ko pa bago maano yung santol. Mapunuan. Napakalaki ng puno. Nakakyat po ako, ang problema pagbaba. At nung ako'y bumaba, mga minamahal, nalaglag ako. Halos ikamatay ko. Pero hindi ko alam na ang mahal na Diyos sa mga panahon yun, iniingatan na po ako. Naalala ko nung ako po ay, ng mga panahon yun, magnanakaw kasi ako ng nyog dahil sa hirap. Punta kami ng bukid. Merong binili yung tiyahin ko na 2 hektarya na nyugan. Noong mga panahon yun, ako'y 9 na taon yata o 10 taon. Ang ginagawa namin, punta kami rin sa kalapit na nyugan, inaakyat ko yun, at ninanakaw. At pagka nakaw namin, ilalagay ko rin sa nyugan namin, di walang huli, pero may katapusan pala ang lahat ng iyon. Nung ako pa'y malapit na rin sa dulo, paghawak ko rin sa sanga, sa puno, sa sanga ng palapa, ng nyog, natanggal. Bulusok po ako pababa. Bago po ako umakyat doon, tinabas ko yun Dahil masukal, di matutulis yung ano noon. Pero ang himala naman la Diyos, hindi ko pa alam kung anong himala noong mga panahon yun, dahil wala naman ako sa Diyos noon. Yung pong mga tinabas ko, humapay lahat. Nandun po ako sa gitna. Inisip ko, ba't hindi ako natuhog? Ngayon nare-realize ko, na noon pa pala, ay iniingatan ako ng mahal na Panginoong Diyos. Pero hindi ko alam yun. Akala ko swerte lang. Hindi pa napapanahon. Ako po ay nagtrabaho sa sawmill. Alam ng kapatid ko yan, si Noel. Nung kami magkahiwa-hiwalay, yung kapatid ko nasa nanay ko. At ako naman na-exile sa lugar ng Impanta, Quezon. At marami po ang kumursunada ng aking buhay. Hinabol po ako ng taga. Hinabol ako ng 29. Hinabol ako ng baril. Pero buhay pa naman ako hanggang ngayon. Hanggang sa, dahil ang trabaho namin, puro kami Ako kasi yung diskarte ng buhay, yun yung nasa akin. Yung mga kapatid ko nag-aaral, ako gusto ko mag-aral, hindi ako makapagpatuloy. Kasi dala ng hirap ng buhay. Kaya ako yung naging breadwinner. Nag-aaral sila, pati yung panganay kong kapatid, ako po yung naghahanap buhay. Ang hanap buhay ko, araw at gabi. Nasa sawmill po ako sa gabi, at sa araw naman ay nasa dagat ako. Kaya yung buko noon, blonding na. Blonde. Pero ang kulay ng balat, charcoal. Naalala ko nung ako po ay may hinuling isda. Napakalalim. Sinisid ko yun. Pagpana ko, dahil malaking isda, isinuot doon sa butas. Kung aahon ako, masyado ng ginawa ko, hinabol ko yung isda doon sa ilalim. Naku, mga kapatid, kasyang-kasya lang yung balikat ko. Pag ganun ko nakapasok naman ako, ang problema paglabas. Yun ang problema paglabas. Diyos ko, naalala ko, Diyos ko, tulungan mo. Grabe, hindi ako makatras. Pero gulat na lang ako para may humugot sa akin. At ako po ay nakaahon, mga minamahal ko kapatid. Maraming kamatayan ang dinaanan ko, pero hanggang ngayon, buhay po ako. Naalala ko, nung ako po'y nasa Panginoon na, nagkakabit kami ng mga streamers. Ayan, kasama si Pastor Nards. Nakita nyo dito yung nagpipreach dito na ubani na. Pastor Nards yan, kung nanonood, praise the Lord. Kakabit kami ng mga streamers noon, dahil may krusada, napunta kami ng Nipa Q-Mart, madaling araw na, siguro mga alas 4 yun. Meron kaming dala na, ako kasi meron akong dala no meron kasi kaming dinidikit na posters.
Mga posters siya, malalaki. Ang dala namin yung taker, ginagano. Ang ginawa ko, nilagay ko rito. Madaling araw, alas 4, kakain kami dahil pauwi na rin kami. Daan kami sa Nipa Q-Mart. Nakasukbit yun dito. Habang naglalakad si Pastor Nards, nasa likod naman ako nakasabay. Hindi ko alam, meron palang pulis na nakatingin sa amin. Di sunod-sunod lang ako kay Pastor Nards. Pagbalik namin sa sasakyan, pag upo ko sa harapan, tinutukan po ako ng 45. Tinutukan ako. Dito, sabi niya sa akin, pare, huwag kang kikilos ng masama. Ilabas mo ang baril mo. Sabi niya, huwag kikilos ng masama. Hindi ko nga ginulat, dandahan lang. Baka ako biglang barilin. Pagka ganun ko, pinakita ko sa kanya taker. Sabi niya sa akin, pare, huwag ka na magbibiro ng ganyan kasi mamamatay ka. Sige, huwag mo nang ulitin yan. Salamat sa malang Panginoon sapagkat yun ay another na pagliligtas ng ating pinakamamalapay na Diyos. So marami pong mga bagay na nangyayari sa buhay ko na dapat ako po ay matagal ng 6 feet below the ground at abo na lang o alikabok. Pero sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, before the foundation of the world, I have chosen you. 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at the right hand, but it shall not come nigh thee. Hindi niya pahihintulutan na ikaw ay mapahamak. Naalala ko yung panaginip ng aking mahal na ina. Kinukwento na ng aking mahal na ina, sabi niya sa akin, ito palang ibig sabihin nito, yung panaginip ko, na naginip ako, meron akong 2 anak na malalakas. Noong mga panahon hindi niya maintindihan, ano kayong 2 kong anak na malalakas? Sino ba yan? Si Hercules, si Samson, sino ba yan? Nung ako po ay tinawag na ng Diyos bilang mangangaral, na-realize ng nanay ko, yung pala yung aking mga anak at yung aking mga panaginip na magkakaroon ako ng anak na malalakas sa Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi ko sukat akalain ang Diyos, ilalagay po tayo rito sapagkat ang Diyos ay meron pong mga plano sa bawat buhay natin. Sa ngayon, nakaupo ka dyan, bukas makalawa, makikita mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Huwag ka lang titigil. Meron bang magandang plano ang Diyos? Meron, mga minamahal ko mga kapatid. Huwag lang natin pangungunahan ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Maganda ang plano niya sa buhay mo. Magandang plano niya sa bawat buhay natin. Magpatuloy lang tayo. Huwag tayo magrereklamo. Huwag tayo magsasalita nang naikasasama ng damdamin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At makikita mo isang araw, ang paglago at pag-unlad, una't higit sa lahat ng spiritual, kasama ng mga biyaya at pagpapala na ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi pa ako nangangaral, ano po? Nais ko lang ipabatid sa bawat isa sa atin. Intro pa lang ito. Nais ko pong ipabatid sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na ang honor ng mundong ito, sabi nga, ay si Kibuloy. Inangkin ni Kibuloy. Sabi niya, I am the honor of the world. Kung gusto mo ng kaligtasan, kinakailangan ng kaluluwa mo, dadaan sa Kanya. Kita mo naman yan. Kita niyo po, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayan. Period ka muna dyan, mahal na kapatid, ha? In the beginning, God created the heaven and the earth. Pag sinabing the heaven and the earth, word po ang tawag dyan. Amen? Yung earth, mga binamahal ko mga kapatid, during creation, without form. But everything, because dahil sa pangangailangan ng tao, lahat ng bagay nilikha niya. Nilikha niya through the power spoken. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nangyari ang lahat ng bagay. Sabi niya, let there be light, so there was light. Lahat ng bagay nilikha niya sa pamamagitan ng makapangyarihang salita.
Kaya nga sabi diyan, in the beginning God created the heaven and the earth. Palapakan po muna natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sa John naman, mga minamahal, John 1:1. God bless, mahal na kapatid. From the book of John, chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen, tuloy. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him... Kita nyo ha? Hello? Tandaan nyo, kasi sabi ng Iglesia ni Cristo, ito ha, sabi ng Iglesia ni Cristo, si Cristo tao lang. Paano makapaglilikha ang Kristong tao na sinasabi diyan? Pakiulit mo, mahal na kapatid. Amen po. All things were made by Him, All things by made. All things made by Him. Tuloy. and without Him was not anything made that was made. Kung wala si Kristo, wala ang lahat ng bagay. Bakit na? Without Him, Jesus. Without Him, without everything. Yan niyo po. So, ang linaw niyan. Yan ang mystery ng Biblia na hindi na iuunawaan ng mga iglesia ni Kristo, lalo na ang mga ministro. Ang linaw yan. Sabi ng God the Father, in the beginning, God created. God, who is not God? God the Father. Sabi naman na ng John 1:1, ang sabi ng ating pinakamamalaban ni Jesucristo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Continue. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him, Jesus Christ, was not anything made that was made. Palabakan natin natin pinakamamahal na Panginoon. Simpleng mathematic yan. Pagka hindi niligaw ka yan, iyan lang ang talata na kailangan natin. Hindi lang yan. Maraming talata patungkol dyan. Pero hindi yan ang ating paksa, mga minamahal ko mga kapatid. Thank you. Okay. Mga minamahal ko mga kapatid, eto, marami po ang mga kapatiran natin na hindi po talaga continuous ang pagdalo every Sunday. Halimbawa, nandito ka ngayon, nandito ako ngayon, nandito kayo ngayon. Pagdating ng linggo, yung iba, wala. Dahil may katwiran. Tingnan nyo po ha. Ang katwiran, may pinuntahan. Ang katwiran, may trabaho. Lahat yan, ang daming katwiran. Pero tandaan po natin, pag araw ng linggo, absolutely, sinasabi ng Diyos, huwag kang liliban. Yung ba yun nasa Biblia, beloved sa red na? Louder. Amen. Amen. Nasa Biblia yan. Eto. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, I was created. Heaven and earth. Ang mundo nilikha niya. Pero ito inangkin ni Taning. Hindi pa tayo nagsisimula. Tingnan niyo po. Sa Matthew chapter 4, 8 and 9, ganito ang ating mababasa. Basa. From the book of Matthew chapter 4, verse 8 to 9. Again, the devil taketh him upon into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them. Amen. Tuloy. And said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Tagalog. Yan yung pahiram po ng karunungan, maminamahal ko mga kapatid. Maaring hindi nyo naiintindihan ito, pero paliliwanag natin. Sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 4, talata po ay 8 hanggang 9. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. Period. At Alam mo lahat ng kaharian, sa buong kaharian ng mundo. Ang ibig sabihin, sa panahon ngayon, sa panahon ng Panginoon Kristo, si Satanas na ang nagre-reign
sa mundo. Dahil marami ng taga-mundo. Sino ba yung alam yung We are the world. Ha? Sino yan? Michael Jackson. Michael Jackson. We are the world, sabi niya. Siya yun. Kasi inangkin niya yung mundo eh. Si Satanas, in Jesus' name, inangkin niyang mundo. Sapagkat ang sabi niya, the devil taketh him up into exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world. Kingdoms of the world. Ngayon, nasabi diyan, in the glory of them. Sino na ngayon na nagmamayari ng mundo? Si Taning na. Si Satanas na. Tuloy, mahal na kapatid. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Not actually na sinasamba natin si Taning. Sapagkat sa panahon ngayon, meron na talaga, makikita mo dyan sa FB. Di ba? Sa FB, mga minamahal ko mga kapatid, sa Facebook, makikita nyo talagang legal na yung pagsamba kay Satanas in Jesus' name. Nakita nyo po ba yon? Taas ang kamay nung nakakita. Legal na ang pagsamba sa Diablo, mga minamahal. Marami siyang followers. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ibig sabihin, hindi na po ikinukubli ng Diablo yung kanyang mga gawa. Amen? Ipinahahayag niya ito, mga minamahal ko mga kapatid. Subalit sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, na alam natin ang salita ng Diyos, na iisa lang ang Diyos, walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, na siya lang ang nag-iisang Diyos, nararapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, na inangkin niya ang mundo sapagkat siya'y taga-mundo na. Yan. Ang sabi ng Diablong si Satanas, and said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Ang ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, ipinamalas ng Diablo sa ating pinakamamalapay ni Kristo ang material ng mundong ito. Ang isa lang ang gusto niya. Ibibigay niya ang mga biyaya at itong kayamanan ng mundo kapag sinasamba natin siya. Hindi natin siya sinasamba. Pero kapag iniwan mo ang araw ng linggo, hindi ka sumamba sa Diyos, consider na sinasamba natin ang Diablo. Sino mamayari ng ano? Hindi ba't si Taning? Mga minamahal ko mga kapatid, maghanap po tayo ng trabaho na free ang Sunday. Huwag niyo po kinakatwiran sa mahal na Diyos yan. Actually, hindi na nga kailangan pa mag-abroad eh. Sapagkat hindi naman sinabi ng Diyos mag-abroad ka, doon pagpapalaing kita ron. Hindi ho. Our location here on earth is not just matter. Wherever you are, wherever you go, always remember, God is always there. Ano ang katunayan? Anong gusto ng Diyos? Maging faithful ka lamang. Sapagkat sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoong, if you will hearken to the voice, the Lord your God diligently, and do His commandments, every commandments ng Diyos, pagka ginawa mo ito, ang sabi niya, kapag ginawa mo may katapatan, ako ay sasayo at pagpapalain kita kahit saan. Kahit sa gubat, kahit sa bundok, kahit sa kung saang lugar, mga minamahal ko mga kapatid, ibibless kita. Amen? Kaya yung kalagayan natin dito, hindi dahil sa tayo nasa probinsya, Pastor, mahina po ang Diyos ko rito, hindi makakilos. Ay maganda dyan sa lugar ninyo, kayo ay nasa sa lugar ng Makate. Ay dyan sentro ng kalakalan. Kaya ang Diyos dyan makakakilos. Pero dito sa amin sa probinsya, mukhang mahina ang Diyos dito. Walang magawa sa amin. Kaya kinakapos kami. Ganun ba ang Diyos? Ganun ba ang Diyos? Ang Diyos, mga minamahal, tinitingnan niya yung katapatan natin. Kapag tapat ka, ang sabi niya, the faithful shall abound with many blessings. Huwag natin binibigay ang katwiran sa Diyos, katwirang hindi niya matatanggap.
Alam mo, pagka binigay natin yung katwirang pantao sa Diyos, dahil dito, dahil ganito, kaya hindi ako naging tapat. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. Amen? Anong reflection yan? Nakikita naman natin sa ating buhay. Tanda po natin, nakikita yan sa ating buhay. Ang reflection yan, mga minamahal ko mga kapatid, nasa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya wag po natin pahihintulutan. Anumang mga lakad araw ng linggo, sit aside mo yan, unahin mo ang Panginoon, sapagkat sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Everything added by God. Hindi ka pagkukulangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ako, naranasan ko ng hirap sa pulilyo, mga minamahal ko mga kapatid. Talaga naman, napakahirap buhay. Puro kahig. Ang dami kong kinahig, isa lang ang tuka. Palapakan natin pinakamahal. Pero akala nyo ba, pag nag-handle ka ng gawain ng mala Diyos, akala nyo ay comfort? No. Pag nag-handle ka ng gawain ng Diyos, maraming stress. Eh kung sa pamilya nga, may stress eh. Nai-stress ako sa'yo. Nai-stress ako sa'yo. Stress ako sa'yo. Hindi ka nag-uugas ng pinggan. Wala ka nang ginagawa. Puro ka lang cellphone. Nakaka-stress ka. Nakita niya? Pamilya yan. Eh lalo na sa pamilya ng Diyos. Nakukuha niyo po ako? Nakukuha niyo po ako dyan? Naintindihan niyo ako? Palapakan natin ang Panginoon. Nakita niya? Maraming stress dito. Pero kahit ano pang stress, mga minamahal, dahil dito ako nilagay ng Diyos, walang kwentang stress na yan. Marami akong naririnig, kaliwat kanan. Hindi ko pinag-iintindihan. Sukal lang yan. Basura lang yan. Amen? Bakit ka magpapapekto dyan? Sa labanang espiritual, ganyan talaga kita nyo si Taning. Kinonfront niya mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na siya ang Diyos. Si Taning. Ay kung yung Diyos na nga, Panginoon Kristo, kinonfront niya. Ikaw pa kaya? Amen? Hindi siya yon. Hindi siya yon. Kung ginamit man yung ginamit lang yon. And sa halip, mga binamahal, na i-confront mo, idaan mo sa mga panalangin na siya'y maliwanagan. Amen? Mga minamahal ko mga kapatid, our topic for today is about future. This is a spiritual future. Habang tayo nasa lupang ito, mga minamahal ko mga kapatid, ang ating pong pinagpapagalan dito at pinagsisikapan, ang future sa beloved brother Miko, habang tayo nasa lupang ito, tayo nagpapagal dahil sa future sa langit. There are two kinds of future. Heavenly future and worldly future. Ano yung worldly future? Ayan yan. May panahon kang liliban sapagkat gusto mong kumita ng malaki. Ang pinaghahanda natin o ninyo ng mga kapatiran natin na iba, future sa lupa. Masama ba yun? Hindi ho masama ang ating pong balikatin ang future sa lupa. Sapagkat mismo, sabi ng ating pinakamamalapan ni Kristo. Pakinggan niyo po. Huwag pakakainin ang tamad. Ang ibig sabihin, ayaw ng Diyos na tamad. Kaya nga sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa mga tamad,
Thou sluggard, you go to the ant, and behold their wise. Ikaw na tamad, pumunta ka raw sa pugad ng langgam, langgams, at tingnan mo ang kanilang kapantasan. Kanya, dami langgam, meron bang hari yan? Sabi nila, wala. I don't believe. Meron ding nangunguna dyan. Amen? Amen? O, kita niyo mga langgam. Nagkakaisa yan, hindi yan kanya-kanya. Nagkakaisa yan. Pag kumagat ang isa, kagat lahat yan. Kaya kita mo yung pagkakinagat. Grabe. Ha? Maramdaman mo, kinagat ka rito, mamaya may kumagat na sa puwet. Mamaya may grabe ng takbo. Ha? Ganon yung langgam. Pag kumagat ang isa, kagat lahat yan. Ha? Ang ibig sabihin yung langgam, nagkakaisa yan. Sa panahon ng tag-ulan, alam na nila kung kailan ang tag-ulan. Kaya sila, bago dumating yung tag-ulan, nandun na sila sa taas ng puno. Gumawa na ng pugad doon, mga minamahal kong mga kapatid. Ang ibig sabihin, yung kanilang future, talaga pong pinaganda nila, inayos nila, mga minamahal kong mga kapatid. Ngayon, ang future natin sa lupa, gusto ng Diyos, mga minamahal na ang future natin dito, maging maayos. Sapagkat sabi ng ating pinakamamalabuhay ng Diyos, bibigyan kita ng karunungan, ability. I'll give you ability how to prosper, how to get wealth. Ang sabi ng ating pinakamamalabuhay ng Panginoon, bibigyan kita ng abilidad kung paano ka kukuha ng pagpapala o kayamanan, kung paano ka uunlad. Sabi ng Panginoon, abilidad yon, ibibigay niya. Ngayon, anong kondisyon ng Diyos doon? Kinakailagang maging tapat ka. Pag tapat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, tapat ka sa pagsamba, Friday and Sunday, tapat ka sa kabanalan, tapat ka sa pamumuhay, ayon sa gusto ng Diyos, tapat ka sa lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng abilidad. Amen? At hindi kita gagawing buntot, kundi ulo ka sa pagpapala ng Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. Nakita niyo yung baboy. Ano bang pinakamalaking parte dyan sa baboy? Ulo. Ulo. Ano yung pinakamaliit? Buntot. Kaya nga sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, hindi kita gagawing buntot sa pagpapala, kundi ulo ang pagpapala mo. Ang ibig sabihin, ang matatapat na mga anak ng Diyos ay mananagana. Ang Diyos ang gagawa ng paraan, siya magdadala ng business, siya magdadala ng tao. Kung ano kailangan mo, ayon ang Diyos. Hindi siya sinungaling. Amen? Ano ang gusto naman ng Diyos? Maging tapat lang tayo. Huwag kang magbabago. Mga minamahal, dumarating ang pagsubok. May susubukin ka. Dala ng kakapusan. Ngayon, Panginoon, kapos kami ngayon. Dumating ang electric bill, water bill, house bill, lahat ng bill dumating sa akin, mahal na Panginoon. Okay sana kung bill nandyan eh. Okay sana yon. Wag naman pa igagalit. Palapaka mo na. Sorry, my beloved brother. Okay. Yan yung mga bill na hindi natin kursunada. Nagkasunod-sunod. Ang hirap kaya niya pagkaya na yung dumarating mga minamahal ko mga kapatid. Ano ba yung kanta? Kahit maputi na ng buhok ko. Makuha mo pa kayang magtapat sa akin kahit maputi na ang buhok ko. Palapakan muna natin ang pinakamamalabang na. Napakagandang kantang yan. Yan ay para sa magsing irog eh. Kahit maputi na ang buhok ko. Mga minamahal kong mga kapatid, yung pagtatapat, napakahalaga niyan. Iyan yung nagbibigay ng saya. Naranasan nyo na ba yung walang-wala ka na nagbigay ka, masaya ka pa rin?
O, sino nakaranas? Aber daw, taas ang kamay. Iilan lang. Hindi ko pa naranasan yan kasi nung walang-wala ako talagang hindi ko na naibigay talaga eh. Doon tayo susubukin ng Panginoon. Yung walang-wala ka na, hahamunin ka, i-challenge ka ng Diyos. Pero huwag kang mangamba. Tinitingnan ng Diyos yan. Tinitingnan ng Panginoon yan. Sipin mo na lang, siyang may-ari ng buhay mo. Kung maalala mo si Adan at Eva nang nilagay doon sa Garden of Eden, bago sila inilagay doon, lahat ng pangangailangan nila nandoon na Di ba mga kapatid? Hindi sila nagtrabaho. Hindi sila naghanap buhay. Lahat ng pangangailangan ni Adan at Eva nandoon na. At nananatili ang pagkalinga ng mahal na Diyos kay Adan at Eva. Ay, paano naman napalis doon si Adan at Eva? Ha? Paano napalis? Pagsuway. Paano nawawala yung pagpapala? Pagsuway. Palapakan natin ang Panginoon. Nakita niyo, simple yan. Okay, medyo itong the picture, talaga naman yung oras natin, nakikipaghabulan Eto muna. Sabi doon ng isang mangangaral, si Adan at ang Panginoong Diyos daw, nagsinungaling. Hanapin yung talata na yan. Sa dahilan, nang si Adan at Eva, makinig po kayo, nilagay sa gitna ng halamanan ng Diyos. Ano bang tawag doon sa halamanan ng Diyos? Anong tawag doon? Beloved preachers, Garden of Eden. Itam niyo, halamanan ng Diyos. Grabe ka-special pala yung tao. Si Adan at Eva, nilagay doon sa halamanan ng Diyos. At yung halamanan na yun, lahat na ng pangangailangan ng tao, naroroon na. Gumawa siya ng mga ilog doon, na dinadaluyan ng masaganang tubig, may mga isda, lahat, pati lahat ng mga ibon, lahat mga minamahal ko mga kapatid, nilikha ng Diyos para sa tao. Eto, pakinggan niyo po Noong unang panahon, walang problema si Adan at Eva. Hindi sila naman problema. Kailan ba sila nagka-problema? Tandaan niyo yan May problema ba kayo? Si Adan at Eva, nagkaroon ng problema nang sila ay... ang tanong ko, may problema ba? O, alam nyo na yan. Si Adan at Eva nang nilagay doon, everything has been provided by God. Nandoon ang lahat ng pagkain. At nang nilagay doon si Adan at Eva, wala silang barong. Wala silang long sleeve. Wala silang pantalon. Wala silang brief. Sabihin nyo, hallelujah. Totoo naman yan. Totoo hindi? Oh. Wala naman. Ang ipinamamalas dito yung inosente. Gaano ba kahalaga ang pagiging inosente sa kasalanan na siyang daluyan ng pagpapala ng Diyos upang mapirme, makapanatili ang pagpapala ng Panginoon? Yun Kaya sila nananatili sa kasaganaan, hindi sila kinakapos. Inosente sila sa lahat ng bagay. Like a babe. Hindi yung gurang na babe, May narinig ako dyan, babe. Yung pala, tanda-tanda na. Like the infant. Baby. Yan. Sino ba may baby rito? Ay, yung hawak ni beloved Sister Cherry May. Baby yan. Yan, kahit hubaran mo yan, wala lahat, tatakbo yan dyan sa gitna. Bakit? Inosente yan. Hello? Kahit pagtawanan yan, I don't care. Kita niyo po?
Iyon yung nawala sa atin. Yung pagiging inosente sa kasalanan. Nakita niyo ba? Ang sabi, si Adan daw, ang Panginoong Diyos nagsinungaling. Sabi na yung bilin kay Adan at Eva, na kapag kumain kayo, sabi, but of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ang sabi po, mga minamahal ko mga kapatid, sa oras na kinain nyo, ang bunga ng pagkakakilala ng masama at mabuti, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Kinain ba ni Adan at Eva? Kinain hindi? Sino ang unang kumain? Taas ang kamay ni Eva. Palapakan muna natin ang Panginoon. Eva, pangalan ang hinahanap, hindi iba-iba. Kaya nga maswerte si si Adan eh. Nakita mo, faithful, Adan. Faithful. Nakaka-relate to mga to. Okay. Si Adan at Eva, mga minamahal ko mga kapatid, nang kinain nila yon, namatay ba sila? Hindi. Hindi. Kaya sabi nung isang mangangaral, sinungaling ang Diyos. Mababa ang lohe ka noon sa salita ng Diyos. Hindi siya spiritual intellect. Dahil ang Biblia may insight yan eh. Pag hindi ka guided ng Santong Espiritu ng Diyos, mababaw ang pagkakaalam mo dyan. Gagawin mo lahat yan literal. Ang kailangan natin upang lumalim ang kapaliwanagan na ibibigay ng Diyos at maintindihan. Santong Espiritu ng mahal na Diyos. Si Adan at Eva ay hindi namatay nang sila ay kumain ng prutas na pagkakakilala ng mabuti at masama. Eto ngayon, nang kinain ito ni Adan at Eva, mga minamahal ko mga kapatid, nagkaroon sila ng pagsisisihan. Siya kasi. Eh wala naman dapat kasi kung tayo sumusunod. Hello? Naiintindihan niyo ako? Wala naman sanang i-blame. Kasi si ganito, kasi si ganon, si ganyan, si ganon, si ganon, si ganon, si ganon. Ay kung marunong tayo sumunod, di walang si ganon, si ganyan. Hello? Hello? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakituloy mo na, beloved Sister Edna. Ayan. Tuloy mo na yun, yung Pakinggan niyo po ha. Sa aklat po ng Henesis, Kabanatang 2, talata po ay 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Tuloy. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. Amen. Tuloy lang. Katulong, At ano raw ng po? Katulong. Anong tawag doon? Handmade. Kita niyan. Ulitin mo nga yung portion yan, mga kapatid. Amen po. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Hindi mabuti mag-isa. Ang ibig sabihin, sa panahon ng lumang tipan, binibigyan ng otoridad na ang lalaki ay kinakailangan mag-asawa. Amen? Isa lang yon. Okay, basa, tuloy. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. Ilalalang ko ng Isang katulong niya. DH pala ang tawag yan. Pala. Ilalalang ko kayo ng DH! Tuloy.
At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang Kita nyo, nilalang ang lahat. Tuloy. at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. Kita nyo po yung kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Lahat ng hayop na nilalang, ibinigay ang pamamahala sa mga tao, kay Adan at Eva. Sila pa lang nun. Tuloy. At ang bawat itinawag na lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang maging pangalan ni yaon. Amen. Tuloy. At pinangalanla ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. Tuloy. At tinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga Kaya, tadyang. mag-ingat kayo, mga brothers. Huwag kayo matutulog ng mabuti. Baka matanggal yung tadyang nyo dyan. Pag natanggal yan, sana nga, lalaki. Kaso, lalaki. Tuloy. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Amen. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Tuloy. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa Nakita at nyo sila'y na? magiging isang. Meron na palang ina at ama doon Kaya sabi nahan, kaya't iiwan ng lalaki ang ama at ang ina. Period na yan, pero wala na tayo na ron. Kung ano yung nabasa, yun lang yun. Tuloy mo, kapatid. At sila'y kapwa-hubad, ang lalaki at Tingnan ang nyo. Ano raw? Sila ay kapwa. Bakit? Inosente. Matanda na ba itong si Adan at Eva? Hindi naman nilikhang sanggol yan Nilikha yan, may edad na. Amen. Siguro mga 25 anyos yan, 17, pababa o pataas. Pero sabi diyan, nilikha sila kapwa nigid. Pero bakit walang kasalanan? Inosente. Pakinggan niyo po Gusto kong maintindihan po natin na hanggang sa panahon ngayon, kinakailangan maging inosente po tayo. Sa kasamaan, sa kasalanan, sa kahalayan. Bakit? Para mapapanatili po natin ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy mo, mahal na kapatid. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop Yun nga sa lang. parang. Nakita niyo po? Kita niyo, may ahas ba dyan? Merong ahas dyan? May ahas, wala. Sabi mo lang yun. Pag hindi mo naintindihan ang mensahe, sigurado yan. Naintindihan niyo ko? Alabakan muna natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dyan, sa ahas, ano mo, itaas mo. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang. Kita nyo? Ang ahas, tuso yan. Tuso. Yan yung tinatawag na, yan yung transform of Satan. Instead na si Satan magpakita ng kanyang kaanyuan, pumasok siya sa ahas. Kita niyo po? Ang ibig sabihin, palapakan muna natin ang Panginoon. Ang ibig sabihin, humiyaw tayo ng hallelujah! Yan. Eto, pakinggan niyo po. Ang kaaway nagdi-disguise. Nagpipretend. Hello? Pretender yan Satan, ang sabi ng Biblia, transform as a angel of light. Kita mo yan, lalapit yan, ang ganda ng mga pangungusap niyan. Ay, kapatid, alam mo, badly needed ako ngayon. Sabi ng Diyos, ikaw ang itinuturo. Talaga? Oo, napanaginipan pa nga kita
Naginipan pa. Kaya naman yung nagpautang, talagang bilib na bilib. Kita pinautang. Kailan mababayaran? Sa ganitong panahon, ganitong araw. Ganito. Nung dumating na yung araw na yun, ganyan date. Nung siningil, wala na. Hindi na makita. Nung matagpuan, mas matapang na. Kita mo na yan. Naalala ko yung sabi ng mahal na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda. Ang sabi niya, pagka sa inyo may nangutang, 50,000, bigyan mo ng 100 pamasahe para makauwi. Bakit? Sakit ng ulo yan. Pastor, nangutang naman ako para sa sinasabi mo. Praise the Lord. Pagpalain ka ng Diyos. Ito yung napag-uusapan lang, mga kapatid, na para maiwasan po natin, yung, kasi naalala ko, upo ka muna, mahal na kapatid. Si Brother Ricky Tan. Si Brother Ricky Tan, mayaman po ito. Ito po ang business nito ay nasa 100 million auto supply. Siya ay member, siyempre alam ng kapatiran na siya ay mayaman, inuutangan siya. Yun namang mga nangungutang, faithful naman. Pero hindi alam ni mahal na pastor ito. May nagutang sa kanya halaga lang, maliit lang naman, 20,000. Pinautang niya. Nagbigay ng termino kung kailan babayaran. Pero hindi naman nabayaran. Nung hindi nabayaran, mga kapatid, kasi inaaraw-araw niya. Pagka nakita niya doon sa gawain, pupuntahan niya, lapitan niya. Hinihingi niya yung bayaran yung utang. Nung walang maibayad, dahil nahiya na nga, laging sinisingil, hindi na dumalo. Hindi na siya sumamba. Kita niyo po? Yan na yan. Sinumbong ngayon sa mahal na pastor. Ang sabi, mahal na pastor, meron po tayong kapatiran. Nangutang po sa akin, hindi po nagbabayad. Sabi ng mahal na pastor, siningil mo ba? Opo, siningil ko. Lagi ko nga pong sinisingil, di po nagbayad. Kaya ang tanong ng mahal na pastor, nasaan ang kapatiran? Wala na po. Kita mo na hindi ka naging maingat. Magkano utang sa'yo? 20 mil. Sa halagang 20 mil, pinatatal mo sa impyerno yung kapatiran. Kaya nga hindi na dumalo dahil inaraw-araw mo. Ang napagalitan nyo, nagpautang ba? Ang inaano rito ng mahal na pastor, yung kaluluwa mahalaga. Amen? Eto. Kaya sabi ng mahal na pastor, kung may lalapit para mangutang, sabi niya, huwag na kayo magpapautang dahil mahirap ang maningil. Bigyan nyo na lang ng pamasahe para makauwi. Kita nyo yan? Sa Biblia kasi, pagka nangutang ka, magbayad ka. Amen? Pag nangutang ka, magbayad ka. Yan ang nasa Biblia. Ngayon, sabi ng mahal na pastor, para maiwasan yung provocation at ang backsliding, pag backslide, mga minamahal, ay wag na kayong magpapautang. Kasi mahalaga ang kaligtasan. Amen? So, nakukuha nyo po yan. Okay. Anong nangyari kay Dan at Eva? Tuloy mo, mahal na kapatid. Tuloy. Ito may aral ito, mga kapatid kong iniibig. Sana nga naiintindihan po natin dyan sa likod. Huwag po kayo tayo ng tayo habang nangangaral ang inyong abang lingkod. Tuloy. Amen po. At sinabi niya sa babae, tunay ba ang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinman punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Amen. Tuloy. At sinabi ng ahas sa babae,
tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Palapakan natin ang ating pinakamamalapay. Kita niyo po yung points. Nasusundan niyo po. Yun na yung points, mga binamahal ko mga kapatid. Ulitin mo yung portion na yan. Taas mo. Amen po. Sapagkat talastas ng Diyos Talastas ng Diyos. na sa araw na kayo'y kumain Sa niyaon oras na kayo kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata matutulad sila sa Diyos tuloy. at kayo'y magiging parang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Eto. Bago sila kumain ng forbidden fruit, ano ang katayuan nila? Ano sila? Inosente. Palakpakan natin pinakababal na Panginoon. Ganon yung katayuan nila. Sanggol. Ayan, katulad yan, oh. Kahit ngayon, batang yan, tanggalan mo ng diaper, maglakad-lakad dyan, wala ayang hiya. Sabi mo walang hiya. Bakit? Inosente yan. Hindi niya alam kung ano yung dapat na. Hindi niya alam kung ano yung salitang hiya. Bakit? Pagka ang hiya, mga minamahal, sinasabi natin sa isang tao na siya walang hiya, ang ibig sabihin niyan, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung ano yung tama. Alam ba na Dan at Eva yung tama at mali? Hindi! Ang alam lang nila, inosente sila. Hindi nga nila alam kung inosente sila eh. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, nang si Adan at Eva, nang sila'y nilikha, both of them are naked. Wala silang saplot. Pero masaya sila. Pag dumarating ang Panginoon, talaga naman, Panginoon, ang tagal mo naman, naghihintay kami. Pero naked sila. Parang yung mga bata na yan. Ngayon, ang points dito, bakit nananatili yung kasaganaan? Nananatili yung kanilang magandang buhay? Payapa sila. Bakit? Sapagkat sila'y inosente sa lahat ng uri ng kasalanan, sa lahat ng uri ng kasamaan. Wala silang poot, wala silang galit, wala silang panunungayaw. Sila'y banal sa harapan ng Diyos. Kaya upang manatili po yung mga biyaya at pagpapala sa atin, mga minamahal ko mga kapatid, yan ang unang namatay, yung pagpapala ng Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan na si Adan at Eva, nagsisihan sila, tuloy mo mahal na kapatid. Pakinggan niyo po, malapit na tayong matapos, 1 oras na lang. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy naman na nasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. Palakpak tayo sa Diyos. Pakinggan niyo po ako, mga kapatid. Kailan nila nakita na sila'y hubad sa harapan ng Diyos? Nang sila ay sa likod. Noong mga panahon namang hindi sila kumakain ng prutas na ipinagbabawal, hindi man nila alam yung kung ano sila, hubad sila o whatever, kung ano yung ano nila. Bakit? Inosente. Dahil sa kainosentehan nila, ang Diyos nasa kanila. Dahil sila'y inosente sa kasamaan, sa lahat ng uri ng kasalanan, ang Diyos sumasa kanila. Kasi sa panahon na Adan at Eva, wala pa naman ang worldliness. Sa ating panahon ngayon, mabigat ang labanan. Whosoever friends of the world is enmity of God. What is the word? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Sa panahon ni Adan at Eva, wala yan. Mabigat ang labanan ngayon. Pero ang points dito, mga minamahal ko mga kapatid,
ang pagpapala na tuloy-tuloy at pananagana kapag kahiwalay ka sa takbo ng mundo at inosente ka. Ang pagpapala ng Diyos tuloy-tuloy. Amen? Kita nyo na yan? Ang sabi dyan, mga minamahal kong mga kapatid, si Adan at Eva na magkasala, mga minamahal ng pumatay, ng prutas, ng pagkakakilala ng mabuti at masama, kapwa sila mga minamahal kumain. At sabi dyan, kapwa sila'y namulat. Tama yung sinabi ng Diablo. Hindi nyo ba alam, yung Diablo, sa panahon din ng ating pinakamamalapan ni Kristo, tinukso siya. Sa panahon din ng Adan at Eva, tinukso rin siya, mga minamahal ko mga kapatid. Sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng creation, si Taning, mga minamahal, ay talaga naman nag-aspire na maging katulad ng Diyos. Kinalaban niya ang Diyos sa mga panahong yon. Nandyan niya sa Ezekiel 14. Kung babasahin niyo, makikita niyo dyan. Siya po ay Lucifer, ang tawag sa kanya. Siya yung pinaka-bright, siya yung pinakamagandang anghel sa mga panahon na nilikha ng ating pinakamamalapay ng Diyos. Subalit nag-aspire siya, nagbalak siya na maging katulad ng Diyos. Ang sabi niya, aakit ako sa tronong yon at ako'y gusto kong maging katulad ng Diyos at gusto kong ma-overpower ang Diyos. Pero may limit, may limitasyon ang kapangyarihan ni Taning. Ang ating Diyos, limitless ang kapangyarihan. Simula noon hanggang ngayon, nagpapatuloy ang labanan yan. Kaya kung alamin natin ang Biblia from Genesis up to Revelation, meron talagang labanan. Dapat yan na naiintindihan po natin. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal ko mga kapatid, resist the devil and the devil shall flee from you. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang sabi diyan, mga minamahal ko mga kapatid, our fighting against the devil. Mga minamahal kong mga kapatid, yan po yung ating fighting. Pakikipaglaban sa gawa ng kaaway at kay Satanas mismo sa kanyang mga ginagamit at kinakasangkapan. Tuloy mo, mahal na kapatid. Amen po. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na Ayan na. Narinig na nila ang tinig ng Panginoong Diyos. Ito nung sila'y makakain, nakita nila na sila'y hubad sa harapan na ng Diyos. Namulat na yung kanilang paningin. Amen? Ay, yung mga bata, hindi pa namumulat ang paningin yan. Kaya pag nakakita ng hubad yan, hindi nyo masasabihin, borles. Hindi. Wala ang alam yun. So, samahin mo yung mga sanggol na yan. Diyan. Kahit ano pa makita niya na, wala sasabihin, borles, hubad. Wala. Bakit? Inosente. Hello? Amen? Ito yung pagpapala sa mga inosente sa mundo. Tuloy mo, kapatid. Amen po. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Nasa na siya Adan at Eva? Ano raw? Nagtago na. Wag mo na, kasi ganito ako ganon. Ganito ako ganyan. Ganon, ganito. Nagpipilit kang tumago, ha? Hindi man talaga tayo makatago. Ano sabi ng 1 John 1:9? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive you, to forgive me, to forgive us, and to cleanse us from our unrighteousness. Nakukuha niyo po? Amen. Ang Diyos, open yan. Hindi nagtatangi yan. Ang gusto lang ng mala Diyos, lalapit ka sa Kanya na may pagpapakababa at may pangako. Yun ang gusto niya. Kaya may kanta tayo, pilitin mo. Ano ba yung umpisa doon? Sikapin mo. Ano ba? Oh, kita mo na yan. Bakit may salitang pilitin? Ay kasi nga, mahirap. Ngayon, ano ba yung kantang iba? Huwag kang bibigay. Huwag kang aayaw. Si Adan at Eva nagtago. Bakit sila nagtago? Nung panahong inosente sila, hindi man sila nagtatago eh. Ano yan? Taguan? Oh, si Adan at Eva, nung mga panahong yung inosente sila, nagtatago ba sila? Hindi. Nagtatago? Hindi.
Bakit? Walang kasalanan. Nakaka-relate ba kayo? Palapakan natin ang Panginoon. Gusto ko, beloved pastor, sa susunod pag nag-preach ka, yung ano lang ha, yung blessing lang. Ito nga, yung kita mo yung mensahe ko, oh. Future, pero napunta dyan. Kita niyo yung ano ng Diyos. Amen? Amen? Pagdating dito, iibahin ng Panginoon yan. Ano sabi dyan mga minamahal ko mga kapatid? Yung dalawa, nung makita nilang hubad sila, nagtahi sila, tahi. Nagtatahi-tahi ng ano para mapaniwalaan. Anong tinatahi mo? Uniform po. Para saan? Sa choir po. Okay, maganda yun. Kung ang tinatahi mo yung iba, abay, para kang iba-iba. Ha? Sabi niya, mga minamahal ko mga kapatid, sila ay nasumpungan ng ating pinakamamalapay ng Diyos. Kaya ito, pakinggan niyo po ha. Si Adan at Eva, na makita nilang hubad sila sa harapan ng Diyos, pero bago nila nakita na sila'y hubad sa harapan ng Diyos, nagmula sila sa salitang inosente. Dila, Mr. May. Bago nila nakita na sila'y hubad sa harapan ng Diyos, nagsimula sila doon sa tinatawag na inosente. Sa pagiging inosente, mga minamahal kong mga kapatid, kaya nakita nilang hubad sila dahil sila ay sumuway. Nang sila'y sumuway, nagkaroon ba ng problema? Kaya ang tanong ko lang, may problema ba? Nakita niyo yan, mga minamahal ko mga kapatid? Ngayon, nung makita ni Adan at Eva na sila'y hubad, nagtahi-tahi sila ng pantakip. Sa panahon ngayon, wag na natin ikukublihan. Dahil hindi natin maitatago yan. Makatago ka kay brother, kay sister, kanino pa man. Pero ang Diyos, hindi natin mapagtataguan. Sapagkat ang sabi diyan, mga minamahal, nang dumating ang ating pinakamamahal pa ng Diyos, nagtatawag. Paano bang boses ng pinakamamahal pa ng Diyos? Adan. Parang si Ben David. Adan. Eva. Saan kayo? Nakita nyo? Hinanap na sila. Samantalang nung panahon, nang sila'y inosente, hindi sila hinahanap. Hindi sila nagtatago. Anong dahilan bakit nagtago? Dahil sa kasalanan. Tanya, tatago mo na ako. Pastor, di mo na ako kasi ganito ako. Ganon. Yan sa panahon ni Adan at Eva. Pero tanda natin, nung panahon na sila inosente, sagana ba sila? Sagana. Nananagana ba tayo? Hindi, amen. Amen. Nakita niyo po yung lesson? Alam niyo ba sabi ng Biblia? Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart. Innocent yan. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang ibig sabihin nito, hindi mo talaga actually makikita ng mukha ng Diyos face to face. Ang ibig sabihin nito, yung manifestation ng kanyang kapangyarihan, pagpupuno, pagsusupply, pagtugon, makikita mo yon, mararanasan mo. Ang hirap naman kaya nun eh. Kaya mahirap din yung tinatawag na repent now and sin no more. Meron ba nun? Wala. Ito yan. Panahon ni Adan at Eva, wala pang worldliness. Wala pang worldliness nun. Walang lust of the eyes, walang lust of the flesh, walang pride of life. Kailan nangyari yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life?
sa panahon na ng patuloy-tuloy na yung mundo, dumadami na ang tao at nakapenetrate na si taning. Mas worse sa ating panahon ngayon. Yan. Mas worse. Bakit? Talaga naman, pahitik ng pahitik. Ayaw kong lumabas para hindi ako magkasala. Sino may sabi? Sa cellphone lang, ang daming kasalanan dyan. Nananahimik ka bilang, chewing! Watcha. At ang mayon digta ang utak, madigtaan. Nakita mo na yan? Nung panahon, mga 60s, 70s, wala pang cellphone noon. Pag nanahimik ka sa tahanan mo, tahimik at payapang-payapa. Pero ngayon wala na. Piso ka lang, isang chat ka lang, isang text ka lang. Kita mo? Kaya be on guard. Pagbantay kayo. Be watchful and prayerful. Tanda po natin mga minamahal ko mga kapatid. Kaya nga, our weapons of warfare is not carnal, but mighty through God to be falling down of the stronghold of Satan. Satan's transform. Hindi mo makikita yan ang mukhaan. Hindi mo siya makikita ng pangit ang anyo. Gumagamit yan, mga minamahal ko mga kapatid. Kung meron mang ganyan na nakikita ninyo, hindi siya yon. Transform of Satan yon. Transformer. Nakita yung transformer? Dati kotse yan, biglang, nako, naging robot na. Dati, ang banal. Banal na banal. May kanta, totoo yan eh. Banal na aso, santong kabayo. Meron ba nun? Kanta? Alabakan natin ang ating pinakamamalwal. Kita nyo? Mga minamahal ko mga kapatid, manatili tayo sa pagiging ugaling inosente katulad ni Adan at Eva bago sila madisip. Hello! Huwag na tayo magpapadisip, mga minamahal ko mga kapatid. Sapagkat si Taning ay December po yan, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya kinakailangan na tayo po ay maging on guard sa ating spiritual na buhay. Amen? Kailangan yan, mga minamahal ko mga kapatid. Pangalagaan ninyo, bantayan nyo ang kaligtasang ibinigay sa inyo ng mahal na Diyos. Sapagkat yan ang pilit na kukunin ng dyablo. Kukunin yan. Sapagkat ang gusto ng dyablo, na tayo, mga minamahal kong mga pinili at hinirang ng Panginoong Diyos, ay maibalik sa dati. Nakita nyo? Eto. Si Taning nga lang. Si Taning, tinan mo yung Panginoong Isus. Tinukso niya. Tatanda natin, kung ang Panginoong Isus ay tinutokso niya, ay ano pa kaya tayo? Amen? Tatandaan po natin, hindi ang kapatid mo, hindi ang kuya mo, hindi ang sino pa man dito, ang kalaban natin. Ang kalaban natin, si Taning. Amen? Sabi ng Biblia, for we wrestle not against flesh and blood, against principalities, against power, against the rulers of the darkness in high places. Yan po ang labanan natin, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya, tandaan po natin, si Adan at Eva, may nangyari ba? Namatay ba sila? Spiritually, namatay. At nang sila'y magkanak, si Abel at si Cain, Cain at Abel, dumating ang unang kamatayan sa buhay ni Adan at Eva nang minarder ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Nangyari ba yung kamatayan? Yun, nangyari yan. Hindi naman agad-agad mangyayari yung kamatayan eh. Unti-unti yan. Bibigyan ka ng chance ng Panginoon na huwag kang mamatay. Ngayon kung nakikita natin ang spiritual po natin, sisingap-singap, malapit na mamatay, buhayin mo yan. Paano bubuhayin yan? Closer to Him. Close to Him. With humbleness. Yan lang kailangan doon. Amen?
Sabi ng Biblia, God resisted the proud but giveth grace to the humble. Upang tayo bless ng Panginoon, yan po ang gagawin natin. Eto, huli, maging inosente tayo sa lahat ng karumihan, kasamaan, kasalanan. Katulad ni Adan at Eva. Para ano? Para manatili ang biyaya at pagpapala. Kailan pinaalis si Adan at Eva sa Garden of Eden? Pinaalis ba sila ron? Pinaalis o hindi? Pinalayas o hindi? Pinalayas. Nung panahon si Adan at Eva nasa Garden of Eden, wala silang kamatayang pisikal. Hindi sila namamatay. Kailan pumasok yung kamatayan? Nang sila'y magkasala na, mga minamahal kong mga kapatid. At nang sila'y pinalayas, mga minamahal, sa Garden of Eden, si Adan at Eva nagpipilit na pumasok sa Garden of Eden. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Adan, sapagkat kapag ako'y nakakain ng bunga ng pagkakakilala, ng buhay, na nagbubunga ng buhay na walang hanggan, hindi siya mamamatay. Kaya ang ginawa ng mahal na Diyos, anong ginawa? Beloved Sister Edna? Lagay ng kirubin at naglilingas na taba. Pinabantayan. Basahin mo yung portion na yan. Amen po. At ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kiruben at ang isang nagdiningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Kanya, hindi na nakabalik. Kaya kung may time pa babalik ka, bumalik ka na. Hello? Si Adan at Eva gusto bumalik para kumain ng prutas ng buhay na walang hanggan. Hindi na pinabalik ng Panginoong Diyos. Anong ginawa? Pinabantayan na sa mga anghel. Kaya habang ito, may panahon, makapanumbalik tayo sa Panginoon. Amen? Lahat dito, very much welcome. Kaya manumbalik tayo. Amen? 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 Oh. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, gawin nating inosente tayo sa lahat ng karumihan kasamaan upang managana ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lang, tayo po lahat ay tumayo na mga minamahal ko mga kapatid. At tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At sa lahat po ng mga bisita po namin, praise the Lord. Pakiguide lang, Asher and Nazareth.